Napagkasunduan na magkaroon muna ng 4 na oras sa ceasefire sa pagitan ng Maute at ng mga sundalo. Pero naantala ito dahil biglang nagkaroon ng putukan. Live mula sa Marawi City, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, June, narito tayo ngayon sa checkpoint ng PNP. Nasa 2 to 3 kilometers ang layo nito mula dun sa tinatawag na Bangulo Bridge. At dyan po sa tulay na yan, dapat magkikita yung mga tao na natrap sa kanilang mga bahay at sila'y lalabas. Yun ang plano, lalabas sa kanilang mga tahanan at dadaan po sa tulay na yan. Susunduin po sila ng mga kinatawa ng MILF GRP panel. Pero meron pong 4 na oras na ceasefire na napagkasunduan ng Maute Group at ang Ad Hoc Joint Action Group o AJAG ng MILF, Peace Panel at GRP Peace Panel kahapon, at ito nga po ay isinagawa ngayon. Sa pagsusumikap ng dalawang Peace Panels ay nagkaroon ng tigil putukan simula 8 a.m. at inaasahan nga na magtatapos ngayong 12 noon. Pero bahagyang naantala ito dahil nagkaroon ng putukan kaninang 8:30 hanggang around 9 a.m. ay may putukan tayo narinig doon sa conflict area. Ayon kay Mayor Majul Gandamra ng Marawi City ay meron umanong nag-violate ng ceasefire pero hindi pa matukoy kung saang panig. Ganun pa man, naresolba naman daw ito. Narito po ang kanyang pahayag. Right now, continuous pa yun ng rescue operations ng yung mga volunteers, and we're waiting for them. From the pickup point, ang magdadala is yung PNP, then the PNP will bring it here, then they will be processed, and later on, it will be transferred to the capital, provincial capital. Alam mo, Jun, ang sistema ay dapat sila ay dadaan dito sa aking kinalalagyan ngayon. Ang inaasahan po ay nasa 500 hanggang 1,000 residente na natrap doon sa area of conflict ang makakalabas sa kanilang mga bahay. Naghanda ng megaphone yung mga sumundo sa kanila mula sa Peace Panel para manawagan sila na magsilabas yung mga tao sa kanilang mga bahay. Pero pagsapit po ng alas 12, June, sa ngayon ay 83 to 90 katao pa lamang yung nakarating dito sa aming lugar. May mga senior citizen, merong mga kababaihan. Pagdating po nila dito, sila po ay kinakapkapan. Meron pong mga lalaki na kinapkapan at tinatanong. Ini-inspeksyon yung kanilang mga bag. At alas 12 nga po ng tanghali ay natigil na rin, June, ang pagdating ng mga tao dito. At bandang konti lang, ilang minuto pasado alas 12 ay nakarinig na muli tayo ng putok mula doon sa conflict area. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Marawi City, June. So nung nagkaroon na ng putukan after ng 12, Sandra, ang ibig sabihin nun, hindi na nagkaroon ng extension sa ceasefire, at saka itong ceasefire na ito, posible ba itong mangyari sa mga iba pang araw dahil alam naman natin marami pa ang sibilyan na trap sa kanilang mga tahanan? Yes, tama ka, Jude. Ang naririnig natin mula dito sa kinatawan ng gobyerno sa ating lokasyon ay susubok daw sila sa iba pang araw para nga po dito sa isa na namang maaring ceasefire para mas marami pang tao yung makalaya. June? At panghuli, Sandra, anong proseso ang kailangan pagdaanan baka masingitan? I mean, yung mga nag-i-evacuate na residente, baka itong ceasefire na ito masamantala ng mga hinahabol nilang Maute at sumabay dun sa mga sibilyan na nag-i-evacuate. Yes, June, kaya nga di sa ating location, itong building na yellow na to, parang nagsisilbi siyang processing area, may mga desk dyan. Dyan kaagad dinadala yung mga tao, kinakapkapan, tinatanong, hinihinga ng ID. Pagkatapos, pag mukhang ayos naman, sila'y tuloy na doon sa nag-aabang na sasakyan. Pero pag medyo may duda, yung mga otoridad, may nakita rin tayo na nananatili pa dito dahil siya'y tinatanong ng mga otoridad. June? Sandra Aguinaldo, maraming salamat at ingat kayo dyan.